When the church or your life is at peace. Kapag ang iglesia, ang buhay ng iglesia bilang isang grupo, lokal na iglesia, sa kabuuan ay nasa payapang kalagayan, nasa panahon ng kapayapaan, o kapag ka ang buhay mo, ang pamilya mo ay nasa panahon ng kapayapaan, ano ang dapat mong gawin? Yun yung parang pinakatema natin. Okay. Iniiling ko po ang lahat na tumayo at sabay-sabay po ninyong basahin ito ng malakas. One, two, three, basa. Panginoon, maraming salamat po sa pagbasa ng iyong salita. Maraming salamat po sa kalayaan, sa aming lugar, sa pag-aaral at pagtuturo ng iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa umagang ito ay nagpasya kaming dumako sa lugar na ito upang mag-aral, matuto mula sa iyong salita, kasama ng pag-awit, pananalangin, pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. O Diyos, dalangin ko na bigyan mo po kami ng lubos na karunungan at kaliwanagan sa aming pakikinig, na mula sa nag-iisang talatang ito ay may matututunan kami, mahalagang bagay, prinsipyo mula sa iyong salita, Panginoon, na pwede at dapat naming maipamuhay paglabas namin sa lugar na ito. Lubos mo po kaming pagpalain, Panginoon, ng iisang talatang ito sa Biblia na naganap sa buhay, Panginoon, ng iglesia doon sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, sa Galilea, sa lugar na yon, Panginoon. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong salita sa umagang ito. Pagpalain mo po akong iyong tagapagsalita sa umagang ito. Pagpalain mo po ang bawat makikinig, nandito man o nasa online ng iyong salita. Pagpalain po, mapagpala naming lubos ang iyong pangalan sa pamamagitan ng aming yung taus-pusong pagnanasa ng pagkatuto mula sa iyong salita, at sa tulong ng banal na Espiritu, Panginoon, ay amin itong maipamuhay, at nang sa ganon mabigyan namin ng lubos na pagpapala ang iyong dakilang pangalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Isang verse lang po siya, no? Pansin ninyo, kung nagbabalik tanaw kayo, no, sa Acts, sa DCS ngayon, tuwing maaga, parang Acts din madalas yung tinatalakay ng isang tagapagsalita roon. No? Yung church, yung paglawak ng iglesia, yung kwento, tapos nakita natin sa eksena si Apostol Pablo, si Saulo, that time, sa chapter 7, verse 58, sa verse 1, Chapter 8, verse 1, na yung kanyang pakikibahagi sa pag-uusig at pagpatay kay Esteban. At sa chapter 9 nga, verses 1 to 30, ay makikita natin yung kwento kung paanong kinatagpo ng Diyos si Saulo. No? At sinabi noong The Wycliffe Bible Commentary na itong kwento ng kapanganakang muli ni Saulo ay isiningit dito sa kwento, dahil yung una naman talagang kwento, yung kwento ng buhay ni Peter, ni Apostol Pedro, na nangaral sa Samaria nung pinuntahan niya si Philip, tapos huminto, nasingit si Pablo, tapos babalik uli yung kwento kay Pedro, kay Apostol Pedro sa chapter 9, verse 32, at saka sa mga susunod pa, ay muling babalik ang focus ng kwento kay Apostol Pedro. At ang dahilan nito ay upang ipabigyang diin. Upang bigyang diin at iugnay yung pagbabagong loob, yung kapanganakang muli, yung pagkakakilala ni Saulo sa Panginoon doon sa kapayapaang naranasan. Yun yung emphasis nun. Yung bakit isiningit yung conversion story ni Saul sa kwento, tapos nawala na siya sa istorya, balik uli kay Pedro.
Ang binibigang din, sabi ng Wycliffe Commentary, ay yung verse 31. Ano yung kaugnayan ng conversion ni Apostle Paul, si Saul dati, sa kapayapaang naranasan at sinabi dito sa talata sa verse 31. So nagkaroon ng malaking bahagi si Saulo sa kapayapaan ng iglesia. Tingnan natin yung mga verses, ano? So the church throughout Judea, Galilea, and Samaria enjoyed peace, sabi ng NASB. Sa NIV, enjoyed a time of peace. Panahon ng kapayapaan. Sa King James Version, ang ginamit na salita ay rest, kapahingahan. At sa Tagalog, kapayapaan, sa magandang balita, Biblia ay naging mapayapa, no? So tingnan po natin yung ibig sabihin ng salitang peace o rest, no? Tingnan natin po. Yan. Yung salitang peace, noun po yan. So gagamit tayo ng konti ng mga Greek words ngayon. Ang ginamit na salita dyan ay, hindi ko alam kung Irene, Irene. Na ang ibig sabihin ng salita dyan na peace or rest, kapayapaan is, yung Irene is freedom from molestation. Kalayaan sa pang-aabuso at panggugulo. So, yung sinasabi sa verse 31, napag-aralan na natin, di ba? Nagkaroon ng severe persecution, matinding pag-uusig na humantong sa kamatayan ng ilang mga o ng maraming mga mananampalataya. Nauna si Esteban at marami pang sumunod. At ang pinaka-promotor ng matinding pag-uusig na yun, ng panggugulo, pang-aabuso at pagpatay ay walang iba kundi si Saulo. Naging malaya. When Saul was converted, those whom used to attack were quiet. Wala na. Yung dating kaaway, ngayon ay kakampi. Kapatid na rin sa pananampalataya. Di ba? Nakakatuwa yun. Yung dati mong kaaway ay yun ang kaibigan. Meron ba kayong ganong kwento? Dati mong kaaway naging mabuting kaibigan. Meron akong kwentong ganon. Meron din akong kwentong dating kaibigan naging matinding kaaway. Kaya magulo. Mas maganda yung dati mong kaaway naging kaibigan kaysa dati mong kaibigan naging kaaway. Ano? Naging mapayapa. Paul's conversion at yung nagkaroon daw, sabi ng The MacArthur Bible Commentary, probably may alam siya sa history, sumulat nito, yung political changes, yung pagbabago sa politika, contributed to the rest. Nakatulong yun, yung pagbabago ng kalagayan sa kanilang politika, sa political kalagayan nila, doon sa lugar ng, ano yun, sa area, sa region ng Judea, even sa Galilea, nasabi, no? Sa Galilea, Samaria. Nagkaroon ng kapayapaan. At nakatulong doon yung pagbabago sa kalagayang politikal doon sa kanilang lugar, sa lugar ng Israel. No? Yung mas mahigpit, a stricter Roman governor, marahil, sino ba yung kilala yung Roman governor before? Yung sikat na Roman governor noon. Oh, baka magpag-game tayo dito, no? Si Poncio Pilato. Hindi siya ganun kahigpit, na-persuade siya. Nahikayat siya ng mga religious leaders, yung mga Jewish leaders na ipapako si Kristo sa krus kahit wala namang kasalanan si Kristo. Alam niya yun. Na-pressure siya politically. So may pumalit sa kanya na mas mahigpit at yung si Herod, Agrippa na hindi rin makapag-desisyon, nagko-compromise din, na hari doon sa region nila, si King Agrippa, ay nagkaroon ng mas maayos na relasyon sa Roman Empire at lumawak ang kanyang kaharian at sabi ng The MacArthur Bible Commentary, pinagbawalan niya yung matinding pag-uusig. So yun yung mga naging factors. Bakit nagkaroon ng kapahingahan, kapayapaan sa mga taong nang-aabuso at nang gugulo.
Unang-una, syempre, yung kay Saul, no? At ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi gusto ng Diyos na laging magulo ang buhay mo. Hindi gusto ng Diyos na laging may nanggugulo sa buhay mo. No? May mga pagkakataong pinahihintulutan niyang may manggulo sa'yo to accomplish His purpose, pero hindi weird o sadista ang Diyos na gusto niya, guguluhin ko yung buhay niyan. Gusto ko, laging nai-stress yan. No, diba, Charlene? Hindi na gusto. Nasa panahon ng kapayapaan si Charlene ngayon. Naging malaya. The churches had now comforting glimmer of liberty and peace. Nagkaroon sila ng nakakaaliw na liwanag ng kalayaan at kapayapaan. After a storm comes a calm. Matapos yung matinding bagyo, dumating sa kanila, naranasan nila ang katahimikan. A breathing space had allowed them to prepare them for the next encounter. No? Yung sandaling ginawa, kapayapaan, kapahingahan, ay nakatulong sa kanila para pagandaan yung muling matinding pag-uusig. Sa chapter 12, magre-resume yung pag-uusig na pangunahan ni King Agrippa. Kung sinabi doon ka ng author na pansamantala, pinagbawal niya yung matinding pag-uusig, sa chapter 12, kung mag-a-advance kayo ng reading, siya naman ang magiging promotor sa matinding pag-uusig sa mga mananampalataya. At gagamitin niyo yung sandaling kapahingahan na yon, sandaling katahimikan, para paghandaan yung susunod na mga pag-uusig na kanilang mararanasan. Napansin nyo ba sa buhay niyo yan? May problema, tapos nawala ng naayos ang problema, tapos nagkaroon ng problema. Diba sabi mo, anong kasabihan? Anong paborito ko dati? Yung gulong ng palad, ang buhay ay gulong ng palad. Ay, si Romnick Sarmenta, kaya idol, nayaya tuloy ako manood ng sine dahil kay Romnick Sarmenta. Kaya lang daw, sabi nila, pastor, gulong ng palad. Ang problema, yung gulong namin, gulong ng sorbetero. Kasi pag gayon sa ilalim na ipit, pag nasa ibabaw, tinatapakan pa ng sorbetero. Ang hirap. So, saan ka nalalagay? Ano yung joke ko? Yung joke kasi yung gulong, di ba, sa ilalim na iipit. Yung gulong daw ng sorbetero, ang hirap yung sorbetero, pagka nasa ibabaw, inaapakan pa. So, saan nalagay? Laging naiipit. Oh, lalim yata ng joke ko. No? Narinig ko lang yun. Napansin niyo yun, mga ganong bahagi ng inyong buhay. Minsan mahirap, minsan madali. Minsan masikip, minsan maluwag. Oh, sabi ko kanina, hindi naman sa distant Diyos gusto lagi, may problema ka. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga panahon ng kapahingahan at kapayapaan. In fact, ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan. Amen? Oo. Kaya pag may panahon tayo ng kapayapaan, kagaya nung mapag-aaralan natin ngayon, sasamantalahin natin yun. Para paghandaan muli kung darating na naman at ipahihintulot ng Diyos yung panahon ng kahirapan. Amen? Oo. Para ready ka. Oh, para hindi ka napapraning, para hindi ka napaparanoid, hindi ka i-stress, nadidepressed. Nagamit nila yon, yung quiet interval, yung mabuti at panandaliang katahimikan para pagandaan ang susunod na kahirapan at matinding pag-uusig na kanilang mararanasan. At yung magandang tanong, is our church as a group at peace? Tayo ba ang church natin nasa panahon ng katahimikan? Tanong ng katabi mo, hindi ka naman nanggugulo. Dalawa lang yun eh, minsan yung nanggugulo galing sa loob, minsan yung nanggugulo galing sa labas. Nakakainis pag ang nanggugulo galing sa loob mo. Kung may manggugulo sana galing sa labas.
May naranasan na ba kayo sa church? Ako, binabarangay ako, pinahawa ako. Yung isa, sama pa nga si Brother Ruel, gusto pa ako yung dalhin sa munisipyo dahil di daw gusto magbayad sa inupahan natin. Ano, pag may problema sa church, ako lagi sinutulak nyo. No? Is your family at peace? Yung pamilya nyo ba ngayon ay nasa panahon ng kapayapaan o katahimikan? Mabuti yun. Yung buhay mo ba as an individual nasa panahon ng katahimikan? Sino sumagot ng amen? Yes. Ako. At kamakailan sinabi ko, di ba, nakadama ako ng stress sa mga co-teachers ko na makukulit as coordinator. Tapos nasabi ko rin sa inyo, natutuwa ako, ang babait na ng mga co-teachers ko. Hindi na ako kinukulit, na ako inaaway. At bagamat nagkaroon ako ng sakit na hypertension, wala naman masyadong nabago. Maliban sa wag kong kakalimutan, uminom ng gamot sa umaga at uminom ng gamot sa gabi. Dahil pag hindi, magkakaproblema talaga ako na malaki. It's either ma-heart attack ako, ma-stroke ako. No? Pero so far, so good. Mas maayos. Sige, sino dito yung maayos ang payapa? Walang problema. No? Taas kayo. Taas! Huwag kayong mahiya. Alam ng Diyos yan. Ako sabi ko, okay, everything, sabi nga, everything is under control. Ang laktas ng ngiti mo, Sister Rina, porque lumaya ka na sa DepEd. Kaka-stress talaga sa DepEd. No? So, pakinggan mo ito. Para sa iyo to. Sino rito yung magulo ang buhay ngayon, may kagbigatan, may kahirapan? Wala? Oo, talaga. Para sa atin lahat to. Pakinggan mo rin, para kung sakaling dumating yung panahon ng kapahingahan, kapayapaan sa'yo, alam mong gagawin mo. Amen? Ano ang dapat natin gawin? Yung parang sasagutin natin, ano ang dapat natin gawin kapag ang buhay mo ay napakamapayapa? Ano ang dapat mong kaabalahan kapag ang buhay mo ay napakapayapa? Ano naisip mo? Wala akong problema ngayon. Ang dami kong pera. Pupunta ako sa Boracay. 7,000 lang ang package ngayon dahil hindi peak season. Kagagaling lang nila. Yung co-teacher ko, sinamantala. Kasi pagka peak season, 11,000 nung pumunta kami. No? Oo. Saan kaya ako pupunta? Saan kaya ako mamasyal? Ano kaya ang bibiliin ko? Ano kaya ang gagawin ko? Yan ba nasa isip mo ngayon? Hindi po yan masama. Unahin ko na, hindi po yan masama. Pero ano yung mas mahalagang bagay na dapat mong gawin na matututunan natin dito sa isang verse na ito kapag napakapayapa? Pwedeng hindi sa pag-uusig, no? Payapa ka, wala kang problema sa kalusugan. Wala kang problema sa pinansyal. Siguro palawakin natin. So, payapa ang iyong buhay. May pera ka. Dinginan nga kami ng SALN eh, no? Gumawa ka pa ba, Sister Rina? Mag-exit ka, SALN. No? Wow, sana all, walang utang. Sabi nila dun sa SALN ko, no? Zero liability. Nakakatawa. Wow, ang laki ng cash. Oh, sa papel lang yan. Wala akong hawak na pera. Ano yung dapat mong gawin? Una, kapag payapa ang buhay mo, ito ay napakagandang panahon para gumawa, matyagang gumawa para sa iyong, saan? Spiritual growth and development of character. Yan ang napakagandang gawin. Kapag payapa ang iyong buhay, samantalahin mo yung pagkakataon para ikaw ay matyagang gumawa sa iyong spiritual na paglago at pag-unlad ng iyong, ano magandang Tagalog dyan ng karakter, ng iyong, ano magandang Tagalog ng karakter dito na ano, pag-unlad ng pagkatao. Tingnan natin sa ano makikita natin dyan. Ano yung word dyan? Sa King James, ginamit yung word na edified. Sa NASB, being built up.
Sa NLT, became stronger. Sa Tagalog, salita ng Diyos, naging matibay. At sa magandang balita, naging matatag. Pag ang buhay mo ay nasa panahon ng kapayapaan, katahimikan, kapahingahan, napakagandang gamitin yung pagkakataon yun upang gumawa para sa paglago ng iyong kalagayang espiritual at pagkatao. Tingnan natin yung sinasabi ng, baliktad. Yan. Sabi ng Vines Expository Dictionary, edified verb, ang ginamit na Greek word dyan ay oikodomio. Paano sila naging matatag? Yun yung natanong. Naging matatag na lang ba sila basta? Lumago na lang ba sila spiritually ng kanilang pagkatao? Sino ang nagpatatag sa kanila? Of course, ang pagpapatatag ay ang galing, biyaya ng Diyos. Pero anong naging bahagi nila para sila maging matatag? Lumago sa kanilang spiritual na kalagayan. Andiyan dyan, makikita natin yan. In the sense of edifying, so ginamit siya ng parang matalinghaga o paghahambing o paghahalintulad sa pagiging matatag, promoting the spiritual growth, yun ang ibig sabihin nun, promoting the spiritual growth and development of character of believers. Paano? By teaching and by example. Ang nagpapatatag, sa tulong yan, biyaya ng Panginoon. Pero ang bahagi dyan ng isang mananampalataya ay yung pagtuturo ng salita ng at sa pamamagitan din ng halimbawa, suggesting such spiritual progress as the result of patient labor. Yung spiritual progress, yung pagsulong at pagunlad ng spiritual na kalagayan, ay resulta daw ng ano? Anong resulta? Matyagang, British English yung labor na may U eh. Ang English, American English na labor ay walang U. Ito daw ay bunga ng ano? Matyagang paggawa. It is said of the effect of this upon the local churches. Dahil sila ay naging matyaga. Saan? Sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Wala nang nagbabawal. Wala na. Dati, hirap na hirap silang magtipon-tipon, magturo dahil inuusig sila. Pero dahil malaya na sila, kagaya natin malaya sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sinamantala nila yung pagkakataon para mag-aral at matuto at magturo at mag-aral at matuto mula sa salita ng Diyos. The church was edified, was built up, naging matibay, naging matatag sa kanilang banal na pananampalataya. At ito ang nais ng Diyos, sinasabi ng Biblia sa Jude 20. Basahin niyo po nga po ng malakas. Una yung English, 1, 2, 3, go. Of course, biyaya yan ng Diyos yung pagpapatatag sa pananampalataya. Pero binibigyan din dyan, ang sabi, sino? Patatagin ninyo ang inyong sarili sa napakabanal na pananampalataya. At unang-una, o isa sa pinakamahalagang bagay para tumatag ang iyong pananampalataya ay maging matyaga ka. Kung ikaw ay teacher, maging matyaga ka sa pagtuturo ng salita ng Diyos para tulungan ang mga mas bata sa iyong mananampalataya na tumatag sa pananampalataya. At kung ikaw naman ay estudyante pa lamang ng salita ng Diyos, matyaga ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Isa lang nag-amen. Mukhang hindi kayo matyaga. Sinasabi ko nga po, nag-iisip na nga ako. Pwede kaya isang beses na lang ako mag-preach pag sa isang buwan. 2 kasi ko ngayon eh. Mahirap, nagtatrabaho ako eh. No? Hindi na ako ganun kalakas eh. No?
Pero na-remind ako nito na bilang pastor, dapat akong maging matyaga sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Last Monday, we were invited to attend yung National Bible Day celebration. Meron kasing Bible Month celebration pang buong mundo. At nung naging senador si Manny Pacquiao, gumawa siya ng batas. Meron siyang itinakdang araw. Lunes, huling Lunes ng buwan, para i-celebrate ang Bible. Ang plano niya, ang proposal niya is gawing holiday, non-working holiday. Hindi pumayag siguro marahil yung mga negosyante. No? Nagtataka ko. Ang Marian, Mary Immaculate, December 8, pumayag silang non-working holiday. Ano bang pinag-aaralan ng mga Marian? Si Maria. Di ba Bible din naman? And yet, ayaw nila. Kung si Mary nga is-celebrate ng non-working holiday, bakit yung Bible hindi i-celebrate? Samantalang lahat, Christian country tayo. Minsan, depende rin kasi kung sino yung nagpasa ng batas. No? Masyado tayo yung sa personality tumitingin. Bakit ko nakwento to? Kasi nandoon si Manny Pacquiao. In-interview siya ni Tony Gonzaga. Pag siya ay nag-memorize, hindi memory verse, memory chapter. At ang paborito niyang chapter na minemorize niya ay, kung nagkakamali, Mark 13, tungkol sa second coming. Nahiya ako. Grabe. Wala pa yata ako na-memorize na chapter. Kwento na parang kala mo nagkukwento. Totally naman ako. Sabi, siya na ngayon ay isa ng ganap na evangelist. Sabi ko naman, salamat Lord. Kahit evangelist siya, hindi naman ako ibang lihis. Binigyan mo naman ako ng gift naman sa pagtuturo. No? Pero yun yung challenge Ang sipag niya. Sabi niya, sa maga, pagkagising ko, luluhod ako, mananalangin ako, nakaluhod, at magbabasa ng Bible. Sa gabi, kahit gaano ko kapagod sa daming ginawa, kahit madaling araw na luluhod ako, manalangin, at magbabasa ng salita ng Diyos. Parang sabi niya, ilang beses niya na nabasa yung buong Bible, 16 times. Parang ako, 4 pa lang yata. Grabe, ganun siya katyagang mag-aral, magbasa. At ngayon, mas nag-aaral pa siya ng mas malalim, siguro mga teaching. Hindi ko alam kung magtuturo siya ng salita ng Diyos. At ito yung lesson sa atin, lesson. Both the Bible teacher and the students should make use of the opportunity to study the Word of God when life is at peace. Sino rito yung mga Bible teacher? Taas ang kamay. Bible teacher. Taas kayo, mga elders. Bible teacher kayo. Taas. Sunday school teacher. Taas. Paalala sa atin to. Maging matyaga, masipag sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Tinanong ako ni Sister, sabi ko, Sister Jopi, ikaw na lang bahala kay Cristel mag-interview kung gusto niya magpa-member. Ang requirements natin dito kahit dati ng Kristiyano, matapos niya yung pre-encounter. At kapag ibibigay nyo lang doon sa area coordinator nyo, area leader nyo, yung pagtuturo, baka mapagod naman siya. Dahil, di ba, meron tayong small group. Merong biglang bagong dadating. Yung lesson natin na ginagamit, hindi na yung pre-encounter. Mga iba na, devotion. Dapat yung bago na yon, tuturuan uli ng pre-encounter. At kung sino sa grupo ninyo ang may kakayahan, maglalaan siya ng ibang araw dapat para magturuan sila ng one-on-one. Bukod dun sa regular nilang Bible study. Nakakatuwa, si Pastor Roy, may katulong na si Brother Bruce, tumutulong na sa pagtuturo. Hindi ko lang alam kung naiintindihan siya nung... Sabi niya sa akin, Pastor, Sister Josa wants to be visited every Wednesday, but I have my Bible study. I cannot bring them yung other Bible study, yung new. I will spend another day. I will visit her during Wednesday.
bukod dun sa regular nilang Sabado, maglalaan pa siya ng ibang araw para magbisita ka lang kay Sister Josa, para mag-encourage, di ba? Nagigets nyo ba yung ibig ko sabihin? Hindi, yung area coordinator na lang namin, yung elder na hindi, baka meron dun baka dumami. Dapat, kayong mga matagal nang umaattend sa Bible study, meron na kayong kakayahan na magturo dun sa mga bago naman. Amen? Kung payapa ang buhay natin, walang problema, hindi yung isip, saan ako mamamasyal? Sana. Wala naman po masama doon, but please, give time doon sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At kung gusto mo lugo sa pananampalataya, give time to study. No? Pag may inalok ka na, mag-Bible study tayo. Crystal, sinabi ko na sa'yo. Umattend ka na raw sa Bible study ninyo, yung regular. Pero may assignment, Sister Jopi, na ituro uli. Magwa one-on-one sila aside from yung hindi ko lang alam kasi busy din si Sister Crystal. Siya ay teacher din sa public school. Tama po? Oo. Elementary, high school? Elementary. Kaya pala baby face ka. Mga bata. Kasi misis ko bata, kinder kaya mukhang kinder. Baby face. Hindi tumatanda no? Kinder teacher siya, kita mo. Hindi tumatanda. Oo. Naintindihan niyo po ba ibig ko sabihin? Pagpayapa ang buhay, samantalay natin maging masipag sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng tumibay. Yan, paalala ko rin sa iyo, Mirna, kung gusto mo maging church member sa church. Sinasabihan ko itong mga gustong maging member, itong mga member na, tatamad naman. Tanong yung mga katabi mo, gaano ka kasipag mag-aral ng salita ng Diyos? Meron ka bang regular? O puro panood ka ng kung ano-ano? Pununood ka ng Reels, ng TikTok, ng Netflix, ano pa ba? Ano pang pinagkakabalaan mo? Use the opportunity to study the Word of God. Hindi ka lalago ng walang salita ng Diyos. Amen? Yan yung ating pagkain, bread of life. Daily bread, sabi nga, hindi ka lalago nang wala ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi nga dun sa Bible Day Celebration, ang salita ng Diyos ay influential, inspired. Ano yung pangalawang point? Nakalimutan ko yung magagamit sa pagtuturo, pagtutuwid, pag-unlad. At una sa lahat, bago yon, magagamit para sa ikaliligtas ng tao. Walang salita ng Diyos, walang kaligtasan. It is the power of God unto salvation of man. Amen? Payapa kayo, sabi nyo lahat Sa Sunday, sa next Sunday, tatanungin ko kayo ano na pag-aralan yung salita ng Diyos. Next. Kapag payapa yung buhay, this is a time to live with constant carefulness in His fear. Constant carefulness. Patuloy na pagiging maingat sa pamumuhay dahil sa pagkatakot sa Panginoon. Pag-aralan natin yung salitang fear. Fear. Sa NASB, continued in fear. Sa NIV, living. Sa iba kasi walking Patuloy silang namuhay na may takot sa Panginoon. Tanungin mga katabi mo, ikaw ba ngayon ay namumuhay na may takot sa Panginoon? Napakapanganib po kasi kapag ang buhay ng isang tao ay payapa at tahimik, na mabuhay siya nang mayroong takot sa Panginoon. Madalas, yung isang taong tahimik at payapa, namumuhay ng may kayabangan sa sarili. Tama? Pagka maayos ang pakiramdam, madalas ang naiisip, paano magyabang? Di ba? Pag may problema, ang hirap magyabang.
Pero pag nananagana, parang gusto mo magyabang lagi, no? Kaya pag kumain ka rito, post mo yan. Pumunta ka rito, post mo yan. Pag ginawa mo, bumili ka nito, post mo yan. Post ng post. Mas lalong dapat maging maingat na patuloy na mamuhay na may takot sa Panginoon kapag maganda ang iyong kalagayan. Sinasabi ko po yan dahil nararanasan ko rin yan. Sabi ko nga, kaya binigyan siguro ako ng sakit, ang yabang ko, no? Ang taba mo, baka sakitin ka na. Ako, tingnan mo, slim na slim ako. Yung pala, bigla ako nagkasakit. No, tama yung sabi ni Paul, no? Sabi ni Paul, binigyan ako ng tinik para hindi ako mapuri sa aking sarili, magmataas, magyabang. No? Ayun yung realization ko. Kapag maayos ang buhay, may mas tendencing magyabang, magmalaki at itingnan mo ang sarili mo na mas mabait ka kay Lord, kaya ka pinagpapala. Tama? Sabi nga nung kanta, no, madalas hindi tayo tapat kahit pa ganun, patuloy na nagiging tapat ang Panginoon. Pag-aralan natin, ano ba ibig sabihin ng may takot sa Panginoon? Ikaw ba ay may takot sa Panginoon? Tanong mo yung katabi mo, ikaw ba ay namumuhay na may takot sa Panginoon? Anong ibig sabihin nun? Yeah, Greek word na naman tayo, yung fear. Noun, phobos, means reverential fear of God. Meron kang ano bang magandang tinagalog ko yung reverential fear, no? Meron kang malalim na paggalang, may malalim na paggalang sa Diyos. As a continuing, controlling rather motive, no? Yan yung makapangyarilang dahilan o layunin ng iyong buhay. Kumikilos ka, nag-iisip ka, gumagawa ka, na ang nag-uudyok sa'yo, ang kumukontrol sa'yo, ang motivation mo, ang layunin mo, sa mga bagay na ginagawa, iniisip, sinasabi mo, ay yung malalim na paggalang sa Diyos. Sa mga bagay tungkol sa espiritual at mga moral, mga kabutihang asal. This is not a mere fear. No? Bagamat totoo ito, hindi lang ito basta takot. This is not mere fear of His power and righteous retribution. Hindi lang ito basta yung takot ka dahil alam mo ang Diyos ay matuwid na pagpaparusa. Sa pagpaparusa, totoo naman yon. Ang Diyos ay just. Matuwid sa pagpaparusa. Aanihin mo kung ano ang iyong itinanim. But a wholesome dread, mabuting pangamba of displeasing Him. Yung bang nangangamba ka na baka hindi mo mabigyang lugod ang Diyos. Kamakailan sabi ni Paulo dito, no, yung message niya, no? Ano sabi mo, Brad, sa bandang concluding part mo? Natatakot ka na hindi mo na napapangiti ang Diyos. Yan. Dahil sa mahabang panahon, hindi ka na nagiging kalugod-lugod o nakapaglilingkod sa Kanya. Masyado ka nang naging abala. Eto naman, for a moment, natatakot ka na baka sa gagawin mo, malungkot ang Diyos. Yung pangamba mo na hindi mo siya mabigyang lugod. Alala ko yung kwento tuloy. Kwentuhan kami nila pag kumakain. Alala, di ba, sinento na rin ni music dito yan eh. Nung si Micah ay in love doon sa pinsan ni Bon. Tapos sabi namin, bata ka pa, wag muna yan. Nagalit siya sa akin. Tapos minsan parang sinaway ko siya, sabi niya sa akin. Doon ko sinabi yung dalawa lang pagpipilian mo, bububugin kita o lalayas ka rito. Sabi ni music, grabe ka kuya, ako kahit malaki na katawan ko ngayon, di ko gagawin kay tata yan. Ang bait ni music. Asa ka music? Asa si music? Grabe, ang bait. Bakit? Dahil siya ay merong fear. May malalim na paggalang. Alam niya kapag ginawa niya yon, masakit sa damdamin. Ganun. Alam mo, malalapas tanga, mabibigyan mo ng kalungkutan ng Diyos. Yun.
Hindi lang takot ka sa parusa dahil talaga namang nagpaparusa ang Diyos at matuwid sa pagpaparusa, kundi yung natatakot ka na malungkot ang Diyos sa iyong gagawin. Sabi ko, kahit pala to si Music, ganyan ang ugali, mabait din pala to. may banal na pagkatakot sa tatay niya, no? Hindi dahil papalayasin ko siya, kundi dahil iginagalang niya ako. Naintindihan niyo ba yung pasinabi? Yung mag-iisip ka bago mo isang bagay, malulungkot ba ang Diyos kapag ginawa ko ito? Pag inisip ko ba ito, nalulungkot ang Diyos? Di ba ganun naman tayo sa mga magulang? Ganun ka ba? Ganun ka? O wala kang pakialam kung malulungkot ang magulang mo sa gagawin mo? Buhay ko to! Alin? Naisip mo ba yon bago mo isang bagay na pag ginawa ko to malulungkot yung tatay ko tsaka nanay ko. Kaya, hindi ko na lang gagawin. Tama? Oo, yun yung tama. Pero madalas hindi yun ang ginagawa ng mga kabataan. Wala silang pakialam. Lalo na sa Diyos. Lalo na sa Diyos. Yun ang ibig sabihin, iisipin mo mabuti. Sa gagawin ko, sasabihin ko sa iniisip kong ito, napapalungkot ko ba ang Diyos? Ano pang ibig sabihin ng banal na pagkatakot? This is a fear which banishes the terror that shrinks from His presence. This is a fear which influences the disposition and attitude of one whose circumstances are guided by trust in God through the indwelling of the Spirit of God. Honestly ngayon, no, yung dating principal, ngayon ba? Pag alam ko masasalubog na ko yung principal, umiiwas ako. Ano ba itong nararamdaman ko? Ba't umiiwas ako? Meron ba akong banal na pagkatakot? Kasi kung meron akong banal na pagkatakot, hindi ko siya iiwasan. Hindi ako matatakot sa kanyang presensya at sa pag nagharap kami, mayroon akong ngiti na babatiin siya. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Ganon yung banal na pagkatakot. Di ba kay Moses? Nung umakyat sa langit, tapos yung nagliwanag ang kanyang muka, ano sabi ng mga kapwa niya Israelita? Natatakot kaming humarap sa presensya ng Panginoon. Hindi ganon yun. Pag meron kang banal na pagkatakot sa Diyos, hindi ka natatakot sa presensya ng Diyos. Ito yung takot na nag-aalis ng takot. Ito yung banal na pagkatakot sa Diyos na mag-aalis ng takot na humarap sa Diyos. Dahil alam mo, ang Diyos ay mabuti at dapat siyang pagkatiwalaan dahil siya ay makapangyarihan. At matatakot ang Diyos, mas magagalit ang Diyos na hindi ka lalapit pupunta sa kanyang presensya kung nangangailangan ka ng tulong. Dahil yun ay tanda ng kawalang pagtitiwala. Na pag meron kang pangangailangan, hindi ka matatakot lumapit sa Diyos dahil alam mo, hindi ka matitiis ng Diyos na hindi ka niya tulungan. Punong-puno ka ng pagtitiwala. Yun yung banal na pagkatakot. Pag meron kang banal na pagkatakot sa Diyos, meron kang malalim na pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at kabutihan at pag-ibig sa iyong buhay. Amen? Kaya nga sabi dito, no, kapag meron kang banal na pagkatakot sa Diyos, hindi ka nakagaya ng mga fearful slaves na lalapit sa Diyos. Dahil tinanggap mo na ang Espiritu ng Diyos, at yun ang nagsasabi sa iyo na ikaw ay inampunan ng Diyos, ikaw ay anak na ng Diyos, kaya malaya ka lang tumawag ng Abba, Father. Sabi ko diyan kay Brother Well, tatay, daddy, ama, daddy. Hindi ka na mahihiya. Nakakatano, irony. Banal na pagkatakot na nag-aalis ng takot na lumapit sa Diyos. Ano pa? Itong banal na pagkatakot o may paggalang, malalim na paggalang sa Diyos, ang magpupukaw sa iyong damdamin para patuloy na maging maingat sa pakikitungo sa iba. Diba? Kapag payapa ang buhay mo, maunlad ang buhay mo, maganda ang buhay mo, ang tendency mo, pag may kaharap kang tao, yabang.
Dahil ang pakiramdam mo, mas mabuti ka kaysa sa iyong kapwa. Kaya ka mas pinagpapala kaysa sa kanya. Pero pag may banal kang pagkatakot, mas magiging maingat ka na patuloy na mamuhay ng maayos sa harap ng iyong kapwa. Sabi ni Peter, makibasa nga. Kailan daw tayo dapat mamuhay na may pagkatakot? Ngayon, hanggang saan? Muling pagbabalik ng Panginoon. Mayroon tayong banal na pagkatakot. Kung maganda ang nangyayari sa iyo, lalo kang magkaroon ng banal na pagkatakot. Maging maingat sa pakikitungo sa iyong kapwa. So the believers walk in the fear of the Lord. They live in such a way that all could have said, surely the fear of God reigns in these people. At yun yung pinaka-lesson natin. When life is at peace, makibasa nyo pa po, Christian, hindi nila sasabihin ng yabang niyan, porke ang daming pera, porke nakabili ng bago, porke ano. No? Ang sasabihin na, totoo, tunay, na ang taong ito ay pinag-aarian ng malalim na paggalang sa Diyos. Amen? Pag may nakausap ka, anong reaksyon? Napaka-humble mo talaga. Hindi mo sasabihin, humble ako, no? Hindi, sayaan mo siya sabihin, napaka-humble mo talaga. Yung tao ang mag-acknowledge that you are indeed a humble person. Amen? Hindi yung sasabihin nyo, yabang dito, porque maraming pera. Pag ako rin, yung mama, bibili ako niyan 2. Mas lalong maging maingat sa pakikitungo sa kapwa. Pangatlo, ano yung una? Ano yung unang point? Pagka your life is at peace, time to labor for spiritual growth and development of character. Meron akong yung letter L tsaka letter C. No? Pangalawa, time to live with constant carefulness in His spirit. Mas maging maingat tayo. No? Mas tahimik. Minsan, pagka may problema, maingat eh. Pag may maayos eh, hindi maingat eh. No? Pagka may problema sa pera, maingat, matipid sa pera. Pag walang problema sa pera, walang ingat sa pera. Ganun ba yun? Tama? May tama. Tinamaan. Tatamaan. Di ba, isang gano'n naman talaga. Pagka gipit sa pera, ano nga ba? Hindi ka nagtitipid ng maraming pera. Marami naman tayong kita sa flood control. Bayara, magkano tip mo? Grabe, no? Kumain, 700,000, isang kain. Isa, pera. Pangatlo, time to live cheerfully in the comfort of the Holy Spirit. Live cheerfully in the comfort of the Holy Spirit. Panahon para mabuhay ng mayroong kagalakan, kasiyahan mula sa banal na Espiritu. Tingnan natin. The churches were walking in the comfort of the Holy Spirit, continued in the comfort of the Holy Spirit, encouraged by the Holy Spirit, no? Kaaliwan ng banal na Espiritu. Tingnan natin yung salitang comfort, paraklesis. Diyan galing yung comforter, parakleto, no? Yung the comforter. Sabi ni Jesus nung aalis na siya, I will send the parakleto. Means a calling to one side. Yung tinatawag mo sa yung tabi. Par means beside, kaleo to call. No? Para pag kino-comfort mo yung anak mo, lika rito. Na-imagine nyo, pag meron gusto mong aluin, lika rito. Calling to one side. No? Hence, either an exhortation, ito ay
pagpapalakas ng loob, consolation, pag-aaliw, parehas ng comfort. Yun ang ibig sabihin nun, so comfort. When they walk in the fear of the Lord, they walk in the comfort of the Holy Spirit, no? Nung lumakad sila na may pagkatakot sa Panginoon, lumakad din sila na may kaaliwan mula sa banal na Espiritu. They were not only faithful in their religious faith, no? Hindi lang sila naging matapat sa kanilang pananampalataya, but also cheerful, nagagalak, maligaya in it. Saan sila maligaya? Sa kanilang pananampalataya. Hindi sila maligaya dahil marami silang pera, hindi sila maligaya dahil nakakapunta sila sa lugar na ito, hindi sila maligaya dahil nabibili nila ito, nakakakain sila nito, maligaya sila dahil sila ay namumuhay nakasama puspos ng banal na Espiritu. Bakit ko ba nasabi yun? Bakit nasabi ng mga binasa ko? Kasi ang tendency, kapag ang isang tao masagana, walang problema, saan hinahanap ang kaligayahan at kasiyahan? Sa banal na Espiritu ba? Hindi. Madalas sa mga bagay dito sa mundo. Kahit pa may mga panahon na nananagana ka, wala kang problema, tandaan mo, dapat mong hanapin ang kagalakan at kaligayahan sa Panginoon. At kung merong mga bagay na ibibigay pa sa iyo ang Panginoon, bonus lang yan. Nakakadagdag lang yan ng parang excitement ng buhay, ng kulay ng buhay. Pero una sa lahat, ang kagalakan, ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa Diyos sa mga pamamagitan ng banal na Espiritong nananahan sa atin. Amen? So, hindi lang nila, sabi dun sa hindi lang sila ano ba sabi dito? When they were not only faithful in their religious faith, but also cheerful in it. They remained faithful to the ways of the Lord and sang in those ways. Napapaawit pa sila, inaawit pa nila yung kadakilaan ng Diyos, yung katapatan ng Diyos sa kanilang buhay, yung masaganang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. At sa bawat mga bagay na nangyayari, sa kanilang magandang nangyayari, ibinibigay nila ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Parang sinabi ni Sister Menchi yun, anong gagawin mo pagpayapa ang iyong buhay? Magpuri at magpasalamat sa pamamagitan ng pananalangin at pag-awit. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Napakasarap magpuri sa Panginoon sa panahon na payapa ang iyong buhay. Amen? Sa totoo lang in reality, no, pagka mahirap ang buhay mo, napakahirap magpuri. Tila ba kay hirap magbigay ng papuri sa mga kabigatang nadaramang lagi. Ngunit kung may mali yata yun, no? Tila ba kay dali paborito ko. Hindi, narumble mo na. Para bang madaling magpuri. Mahirap magpuri kapag may mga nakalimutan ko na. Kinanta ko pa yan dati nung bagong pastor ako. Special number pa ako. No? Lakas ng loob ko, nag-special number pa ako nun. Pero sa totoo lang, pag panahon ng may matinding problema, parang ang hirap magpuri at magpasalamat. Kaya kung maganda ang kalagayan mo, samantalahin mong magpuri at magpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Those who walk carefully are most likely to walk cheerfully. Yung mga taong namumuhay na may takot, banal na pagkatakot sa Diyos, sila rin yung namumuhay na may kagalakan sa puso. Amen? Christians should seek joy and happiness from the Holy Spirit when life is at peace. Huwag mong hanapin sa mga bagay dito sa mundo ang kagalakan at tunay na kasiyahan. Napansin niyo ba yon? Hinanap mo ang kasiyahan sa pamamasyal. Tapos nung namasyal ka, na-stress ka, napagod ka. Parang di ata ako nakapagpahinga, napagod lang ako.
Hinanap mo ang kasiyahan doon sa pagkain. Kumain ka ng kumain, itulyukin, lumaklak ka ng lumaklak. Kaya pag uwi mo, doon ka pumunta sa CR, ang sakit ng tiyan mo. Alala ko, nag-eat all you can kami dahil eat all you can sangyupsal doon ko. Kinain ang kinain, samantala, bandang uli, nasusuka na, naghahanap na ng bone namin, sinalaksak sa na, sumasakit na ang tiyan. No? Napansin nyo ba yun? Hinanap mo ang kasiyahan sa bagay na pwede mong mabili. Nung nabili mo siya, tapos parang hindi ka na naman masaya. Gusto mo na namang uli bumili ng bago. Nakakapagod, di ba? Nakakapagod kapag ang pagkagalagalakan, kasiyahan sa buhay ay hinanap mo sa mga bagay dito sa mundo. Dahil ang tunay na kapayapaan, kapahingahan at kagalakan ay sa banal na espiritu mo lamang matatagpuan. Amen? Kaya kung maayos ang buhay, lalong samantalahin mo. At dahil doon, pinagpala sila ng Panginoon, patuloy silang dumami. Lumago sa bilang. So sinabi dito ni Luke, yung paglago nila sa quality at saka sa numbers. Quality at quantity. Lumago sila, pinagpala ng Diyos, yung tatlong bagay na kanilang ginawa. Ano yung tatlong bagay na yon? Yung kanilang masipag na paggawa para sa paglago, yung kanilang pamumuhay na may takot sa Panginoon, yung kanilang pamumuhay na mayroong kagalakan mula sa banal na Espiritu. Dahil sa mga bagay na yon, pinagpala sila ng Panginoon at pinalago, pinadami ang kanilang bilang. Hindi ko yata nasulat dito na yung word dito na multiplied. Passive po yan. Transitively, sabi dito, transitively, no? Yung comfort means they were multiplied. No? Yung pletuno, ang Greek word, used transitively. Pag sinabing transitively, verb indicate action that passes from the subject to a receiver. Denotes to cause the increase, to increase, no? Ang Diyos ang nagpalago sa kanila, ang nagparami sa kanila. Ginamit ito sa passive voice na yung subject receives the action. Ibig sabihin, yung paglago nila ay hindi dahil sa kanilang kakayahan, sa kanilang kapangyarihan, pinalago sila ng Panginoon. Bagamat nagkaroon sila rito ng pakikibahagi. Yung tatlong bagay, pagiging masipag sa pagkaaral ng salita ng Diyos para sa paglagong espiritual, pamumuhay na may takot sa Panginoon, na mayroong buong pag-iingat, pamumuhay na may kagalakan mula sa banal na Espiritu. Sometimes the church multiplies more in times of adversity. Sa mga kahirapan. No? Alam nyo ba, ayon sa pag-aaral ngayon, ang fast-growing churches ngayon, alam nyo kung nasaan? Ayon sa pag-aaral, nasa China. Yung mabilis na paglago ng padami ng mananampalataya ay nasa China sa kabila ng kanilang malakomunistang pamahalaan. Nung nagkaroon ng pandemic, nung nagkaroon ng 9/11 sa Amerika, biglang dumami ang nagsimba. Nung panahon na nananagana at maluwag ang kanilang buhay, payapa, tahimik, walang taong gustong pumunta sa simbahan. Gusto nilang pumunta sa theater, gusto nilang pumunta sa concert, gusto nilang pumunta sa mall, gusto nilang pumunta sa ibang lugar, gusto nila to, gusto nila to. Sabi, sometimes the church multiplies more in times of adversity. May kahirapan. But if it were always so, kung ganun lagi, magiging nakakapagod yun sa mga banal ng dakilang Diyos. Di ba? Gusto mo ba yon? Yung buhay mo lagi may problema? Gusto mo yon? Yung buhay mo lagi may kahirapan? Lord, gusto ko lagi may problema ako kasi ginagamit mo ang mga kahirapan ng problema para ako lumago sa pananampalataya. Totoo naman yun, ginagamit ng Diyos yun. Pero magiging nakakapagod sa buhay natin kung puro na lang tayo problema, kahirapan at kaguluhan. Tama? At kapag binigyan tayo ng Diyos ng panahon ng katahimikan, kapayapaan, kasaganahan, samantalahin natin yun. Dahil pwede yun. At other times,
its rest contributes to its growth. Gagaya ng sa kanilang pangyayari, yung panahon ng kapayapaan, katahimikan, ay nakatulong ng mabuti sa kanilang paglago. Conclusion. Hindi ko alam kung mag-agree kayo. Our church as a group, I believe, is at peace. Amen? Pakapayapa. Is your family at peace? Is your life at peace? If so, how do you live with it? Paano mo ipinamumuhay ang buhay mo ngayon kung ikaw ay nasa kapayapaan? Ano ang iyong pinagkakaabalahan? Ano ang umuubos ng iyong oras? Saan nakatuon ang iyong paningin? Ano ang binibigyan mo ng lubos na pagpapalaga sa kasalukuyan sa iyong buhay? Sana, nawa, yung tatlong bagay na yon ang paglaanan natin. Ulitin ko, hindi masama, mamasyal, hindi masama. Kami regularly, binibisita namin ang mga magulang namin. Nagpaplano ko, kaya nga meron tayo sa church na family day, retreat. Sa May, gusto kong pumunta sa Canyon Cove. Next month, gusto kong bumili ng t-shirt ng Giordano. Next year na lang ako bibili ng sapatos. Sa bakasyon, gusto ko magpagawa ng bubong ng bahay namin para hindi na tumulo. Masama ba yung mga bagay na yon? Hindi. Pero dapat alam natin kung ano ang higit na mahalaga. Amen? Alam natin dapat kung ano ang dapat mas binibigyan natin ng panahon. Siguro ang sekreto lang dyan, marunong tayong mag-manage ng time natin. Hindi tayo pinipigilan ng Diyos i-enjoy yung masaganang pagpapala niya sa ating buhay. Pero wag sana nating kalilimutan kung ano ang higit na mahalaga, lalo na ngayon ang buhay mo ay nasa panahon ng katahimikan at kapayapaan. Amen? Niling ko po yung dalawang elders natin na tuwangan ako sa pagdidistribute ng. Huwag mong kalilimutan, walang forever dito sa mundo. Sabi nga doon sa binasa natin kay 1 Peter, maging maingat tayo sa pamumuhay ngayon at hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. At habang tinatanggap natin po yung tinapay at katas ng ubas, magkaroon tayo ng personal na refleksyon sa sarili natin. Meron ba tayong kailangang ihingi ng tawad sa Panginoon? Dahil sa mga ginagawa natin, hindi na nga natin napapasaya ang Diyos. Hindi na natin siya napapangiti. Napapalungkot pa natin siya dahil sa ating mga ginagawa. Sa liwanag ng salitang narinig mo sa Panginoon, anong pagtatalaga ang gusto mong gawin sa umagang ito? Gusto mo bang sabihin sa Panginoon, Panginoon, gusto ko pong magturo ng salita ng Diyos. Kung bibigyan mo ko ng pagkakataon, gusto kong mag-handle ng individual Bible study o discipleship. Gusto mo ba sabihin sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo po ako kasi hindi ko nabibigyan ng prioridad ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Masyado akong nagiging abala sa mga material na bagay. Gusto ba sabihin sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo po ako. Kasi dahil sa kasaganaan ng aking buhay, nagiging mayabang ako sa harapan ng aking kapwa. Gusto mo ba sabihin sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo po akong maging maingat, mamuhay ng mayroong malalim na paggalang sa iyo. Tulungan po ako ng banal na espiritu, udyukan po ako ng banal na espiritu kung may mga pagkakataong papasok sa aking isip ang isang hindi kalugod-lugod na bagay sa iyo. At kagad ko itong hihingi ng tawad at hindi na isagawa. Anong gusto mong sabihin sa Panginoon sa umagang ito? Kausapin mo ang Diyos habang hawak mo yung tinapay at katas ng ubas.
Gusto mo ba sabihin sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ko. Lagi akong naghahanap ng kasiyahan at kagalakan sa mga bagay dito sa mundo. Nakakalimutan ko na ang tunay at kagalahan at kasiyahan ay nasa iyo. At kung unahin kong hanapin ang kaligayahan at kasiyahan, yung mga bagay na meron ako at ibibigay mo sa akin mabubuting bagay, ay lalong makakadagdag sa kasiyahang naranasan ko mula sa iyo. Tinanggap ko mula sa iyo. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo't Isa. Yan Ang katawan, binayubay upang ikaw ay mabuhay. yan Ang katawan, naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makiisa. Yan ang dugo tumanan upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. yan ang katawang binayubay. Yan ang dugong ininigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto sa kapitulo
Sa unang Korinto Kapitulo 11, talatang 23 hanggang 26. Mula po sa Magandang Balita, Biblia. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpala iyon. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus na napako sa krus upang bayaran at tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa. At sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin ang katas ng ubas na sumisimbolo sa banal na dugo ng Panginoong Hesus na nabuhos mula sa kanyang katawan habang ito ay nakapako sa krus ng Kalbaryo upang linisin tayo, malinis tayo sa lahat ng ating karumihan at kasalanan at magtamo ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po sa katotohanan ng kadakilaan ng iyong pag-ibig sa amin. O Diyos, isinugo mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang maging handog, tanging handog, handog na walang anumang kasalanan at kapintasan at karumihan. Tanging handog para sa ikapagpapatawad at ikatutubos ng aming kasalanan. Dalangin ko, Panginoon, kung naghahanap kami ng kasiyahan dito sa mundo, ng mga bagay na pwedeng magpasaya sa amin. Ipaalala mo sa amin na sapat, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin para kami makadama ng lubos na kagalakan. Hindi kulang, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. At hindi namin nahanapin ang kaligayahan at kasiyahan sa buhay sa pamamagitan ng mga bagay na pwedeng kahumalingan ng isang tao dito sa mundong ibabaw. Panginoon, salamat sa pag-alala namin sa banal na hapunan, na ang buhay namin dito ay pansamantala lamang. Kami ay mga dayuhan lamang, kami ay kagaya lamang ng aso, na makikita mo ngayon at sandali lang ay mawawala na. Totoong walang forever dito sa mundo. Pero Panginoon, salamat sa pangako mo, na ang buhay namin ay hindi matatapos dito sa mundo, kundi merong buhay sa kabilang buhay. At iyon ang ipinangako mo sa amin, na sa iyong muling pagbabalik, yung mga naunang namatay na at kami mang abutan ng buhay pa, ay iyong muling babaguhin at ipagsasama mo sa iyong kaharian upang maranasan namin ang walang hanggang kagalakan at kaligayahan sa piling mo doon sa langit, magpasawalang hanggan. Nawa sa pag-alala namin sa banal na hapunan ito, maapala ng kaming lubos na dapat kaming maging maingat sa aming pakikitungo sa aming kapwa, sa aming pamumuhay sa mundong ito. At nang sa ganun makikita ng mga tao sa aming paligid at masasabi nila, tunay na ang taong ito ay namumuhay na mayroong malalim na paggalang sa Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, ngayon at habang kami nabubuhay, na mamuhay na mayroong malalim na paggalang sa iyo. May banal na pagkatakot sa iyo. Tulungan mo kaming maging masipag habang inaantay mo namin ang iyong pagbabalik. Maging masipag sa pagtuturo at pag-aaral ng iyong salita para sa ikatatatag at
ikatitibay ng aming pananampalataya, ng aming banal na pananampalataya sa iyo. Niling ko po ang lahat na tumayo para sa pagbasa natin ng ating Church Membership Covenant. Sabay-sabay po tayong magbasa. 1, 2, 3, please read. Having received Christ as my Lord and Savior, and been baptized, and being in agreement with Eastwood Christian Fellowship statement, structure, and strategy, I now feel led by the Holy Spirit to unite with the Eastwood Christian Fellowship family. In doing so, I commit myself to God and to the other members to do the following. I will protect the unity of the church, of my church, by acting in love toward other members, by refusing to gossip, by following the leaders as they follow Christ. I will share the responsibilities of my church by praying for its growth, by inviting the church to attend, by warmly welcoming those who visit. I will serve the ministries of my church by discovering and using my gifts and talents, by being equipped to serve, by developing a servant's heart. I will support the body of my church by funding faithfully, by serving, living a godly life, by living. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na tuparin ang ating pakikipagtipan sa Diyos sa pamamagitan ng Iglesia ng Eastwood Christian Fellowship na ipinagkaloob niya sa atin kung saan tayo kabilang. Awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Tapos na po ang ating